Sa isang unos ng tagtuyot na walang kapantay, ang baryo ng San Rafael ay tila sinumpa ng langit. Ang mga bukid na dating berde at puno ng buhay ay naging mga latian ng lupa na bitak-bitak, para bang labi ng taong uhaw na uhaw. Si Rodrigo, isang simpleng magsasaka na may 3 anak, ay halos mabaliw na sa pag-iisip kung paano pakakainin ang kanyang pamilya. Ang kanilang huling sako ng bigas ay naubos na 3 araw ang nakalipas. Ang mga anak niya, sina Maria, Pablo at ang bunso nilang si Tomas, ay pawang nanghihina na sa gutom. Tuwing gabi, naririnig ni Rodrigo ang mahihinang hikbi ng kanyang asawang si Elena habang nanalangin sa harap ng daan-daang kandila na halos ubos na rin. "Mahal na Diyos, huwag mo po kaming pababayaan," ulit-ulit niyang bulong. Ngunit tila bingi ang langit sa kanilang kahilingan. Isang gabi, habang nakaupo si Rodrigo sa tapat ng kanilang kubo na gawa sa nipa at kawayan, nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa gubat. Hindi ito unggol ng hayop o kaluskos ng dahon. Ito ay parang tinig ng sanggol na umiiyak, ngunit may halong kakaibang lamig na nagpakilabot sa kanyang balat. Ngunit bago pa man niya masuri ang tunog, biglang sumigaw si Elena mula sa loob ng bahay. "Rodrigo, wala si Tomas! Hinanap ko na siya sa buong bahay!" Ang takot sa boses niya ay para bang kinurot ang puso ni Rodrigo. Tumayo siya kaagad, kinuha ang kanyang itak at nagsimulang maghanap. Tinawag niya ang pangalan ng anak ng malakas. "Tomas! Tomas, nasaan ka?" Ngunit tanging echo ng kanyang sariling boses ang sumagot. Ang dilim ng gabi ay lumamon na sa paligid at ang mga puno ng akasya at nara ay tila mga multo na nakatayo sa kadiliman. Kasama si Elena at ang 2 panganay, nagsimula silang maglakad patungo sa gubat. Alam ni Rodrigo na delikado ang kagubatan sa gabi. Hindi lang dahil sa mga mababangis na hayop, kundi dahil sa mga kwentong lumang naglalaro sa kanyang isipan. Mga kwento tungkol sa mga aswang na kumakain ng tao, mga tikbalang na nanloloko, at mga engkantong sumisira ng landas. Pero ngayon, wala siyang pakialam sa takot. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang anak. "Tatay, takot po ako!" Bulong ni Maria, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang batang babae ay palaging malakas ang loob. Ngunit ngayong gabi, kitang-kita ni Rodrigo ang takot sa kanyang mga mata na kumikislap sa liwanag ng ilang antortsang dala nila. Huminto sandali si Rodrigo at lumuhod para pantayan ang tingin ng kanyang anak. "Maria, anak, kailangan tayong maging matatag para kay Tomas. Alam kong natatakot ka, pero kailangan natin siyang hanapin. Magkasama tayo at hindi tayo mag-iisa." Niyakap niya ang kanyang anak at hinalikan sa noo. Si Elena naman ay patuloy na nanalangin habang naglalakad. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw ng walang tunog. Ngunit alam ni Rodrigo na nananalig ang kanyang asawa sa kapangyarihan ng panalangin. Ilang beses na silang hinarap ng mga pagsubok sa buhay, ang pagkamatay ng kanyang ama, ang pagkawala ng kanilang kabayo, ang patuloy na kahirapan. Ngunit hindi pa sila sumuko. At ngayong gabi, hindi rin sila susuko. Habang lumalalim ang kanilang paglalakad sa gubat, nagsimula silang makarinig ng mga kakaibang tunog, ang unggol ng mga kulugong, ang kaluskos ng mga ahas, at ang tahol ng mga asong gubat na tila babala sa kanila na huwag nang magpatuloy. Ngunit hindi sila tumitigil. "Rodrigo, baka mas mabuti pang bumalik na tayo at maghanap ng tulong sa baryo," sabi ni Elena. Ang takot ay halata na
sa kanyang tinig. Delikado dito. Paano kung hindi ko iiwan ang anak ko sa kamay ng kung anong nasa gubat na ito? Putol ni Rodrigo sa kanyang asawa. Ang galit at determinasyon sa kanyang boses ay nagpahinto kay Elena. Alam niyang walang makakapigil sa kanyang asawa kapag tungkol na ito sa kanilang mga anak. Maya-maya pa, nakaramdam sila ng kakaibang lamig. Hindi ito ang karaniwang lamig ng gabi. Ito ay parang yelong tumutusok sa kanilang mga balat na nagpapahirap sa kanilang paghinga. Ang mga puno sa paligid nila ay tila naging mas malalaki at mas nakakatakot. Ang kanilang mga sanga ay parang mga kamay na handa silang sambitin. Ina, may nakikita po akong mga mata sa dilim, sabi ni Pablo. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang madilim na bahagi ng gubat. Totoo nga, sa kalaliman ng kadiliman, may mga pares ng mga matang kumikislap, pula, dilaw, berde. Mga mata ng mga nilalang na hindi nila kilala. Biglang may tumunog na malakas na kaluskos sa kanilang likuran. Napalingon silang lahat. Ang mga puso nila ay kumakabog. Mula sa mga halamanan, lumitaw ang isang malaking hayop, isang baboy damo na may mga sugat sa katawan at mga matang puno ng takot. Tumakbo ito palayo mula sa kanila, parang tumatakbong walang direksyon. May humahabol sa hayop na iyon, sabi ni Rodrigo. Ang kanyang kilabot ay lumalaki. Kailangan nating magmadali. Ngunit bago pa sila makapagtuloy, narinig nila ang isang boses. Isang tinig na hindi tao, hindi rin hayop. Ito ay parang kombinasyon ng dalawa, malalim at nakakagimbal. Mga tao, bakit kayo nandito? Alam ba ninyo kung gaano kadelikado ang lugar na ito sa gabi? Napatingin sila sa pinanggalingan ng boses, ngunit walang nakita. Ang boses ay parang nanggagaling sa hangin mismo. Sino ka? Sigaw ni Rodrigo. Ang kanyang itak ay nakatuwang na para sa depensa. Nasaan ang anak ko? Ang boses ay tumawa, isang tawang walang saya, puno ng kalungkutan. Ang inyong anak ay nasa kaligtasan sa ngayon. Ngunit kung patuloy kayong maglalakad sa direksyong ito, makikita ninyo ang mga bagay na hindi ninyo dapat makita. Ang mga nilalang na kumakain ng tao, ang mga aswang na walang awa. Kung nasaan ang anak ko, doon ako pupunta. Matigas na sagot ni Rodrigo. Walang makakapigil sa akin. Ang boses ay tumahimik sandali at pagkatapos ay nagsalita ulit, ngunit ngayong mas malambot. Kung ganoon, magpatuloy kayo. Ngunit handa kayong harapin ang katotohanan na hindi lahat ng nilalang sa kadiliman ay masama at hindi lahat ng tao sa liwanag ay mabuti. At pagkatapos noon, nawala na ang boses. Ang hangin ay bumalik sa normal, ngunit ang mensahe ay nananatili sa kanilang mga isipan. Tumingin si Rodrigo sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa na nanginginig, sa kanyang mga anak na takot ngunit determinado. Huminga siya ng malalim at nagsalita. Tara na, huwag nating sayangin ang oras. Ilang minuto pa ng paglalakad, nakita nila ang isang mahinang ilaw sa kalaliman ng kagubatan. Hindi natural na ilaw. Ito ay kulay abo na may halong pula, para bang apoy na hindi tuluyang nagliliyab. Doon, sabi ni Elena habang itinuro ang direksyon. Ngunit nang papalapit sila, naramdaman ni Rodrigo ang kakaibang presensya. Ang hangin ay naging malamig at ang kanyang balahibo ay nagsimulang tumayo. Maya-maya pa, narinig nila ang boses ng isang babae. Malalim, ngunit may pagod at kalungkutan. Huwag kayong lumapit. Delikado dito. Pero hindi tumigil si Rodrigo.
Itinuloy niya ang paglakad hanggang sa makita niya ang hindi niya kailanman inasahan. Doon, sa gitna ng isang luntiang clearing na tila hindi apektado ng tagtuyot, nakita niya ang kanyang anak na si Tomas. Ang bata ay nakatulog sa tabi ng isang babaeng may mahabang buhok na hanggang bewang, kasuotan ay punit na bestida na kulay itim at ang mga mata niya, mga matang kulay ginto na kumikislap sa dilim. Isang aswang. Sumigaw si Elena at yumakap sa asawa. Ngunit ang aswang ay hindi gumalaw. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo at itinuro ang batang natutulog. Ligtas siya. Pinatay ko ang mga kasama kong aswang na gustong kainin siya. Ang boses niya ay puno ng kapaguran. Ako si Amaya at hindi na ako kabilang sa kanila. Napaatras si Rodrigo, ang itak ay mahigpit na hawak. Bakit ka nakatulong? Bakit mo siya iniligtas? Tanong niya. Ang takot at pagdududa ay halata sa kanyang tinig. Tumingala si Amaya at tumingin sa buwan. Dahil pagod na akong maging halimaw, pagod na akong kumain ng tao, pagod na akong sumunod sa utos ng aming pinuno. Gustong-gusto ko nang makaramdam ng ibang bagay, kabutihan. At nang makita ko ang batang ito na nag-iisa sa gubat, kahit gutom na gutom ako, hindi ko siya sinaktan. Hindi ko na kayang maging ganoong uri ng nilalang. Napaluha si Elena. Lumapit siya kay Tomas at niyakap ito ng mahigpit. Ang bata ay dahan-dahang nagising. Ina, ang babae po, mabait siya. Binigyan niya ako ng prutas, sabi ng bata habang ngumingiti. Totoo nga, sa tabi ni Tomas ay may ilang mangga, bayabas, at saging na sariwa pa. Tumingin si Rodrigo kay Amaya. Nakita niya ang pusong tao sa loob ng katawan ng halimaw, ngunit ang kapayapaan ay hindi tumagal. Isang malakas na unggol ang umalingaw-ngaw sa gubat. Sunod-sunod na tunog ng mga paang tumatakbo. Narito na sila, sabi ni Amaya habang naghahanda sa labanan. Ang aking dating mga kasamahan. Alam nilang tinraidor ko sila at hindi nila ako patatawarin. Mula sa dilim, lumitaw ang 6 na aswang. Ang kanilang mga katawan ay nagtransforma na. May mga pakpak na parang paniki, mga pangil na nakalawit, at mga kamay na may mga kuko na parang patalim. Sa gitna nila ay si Bakunawa, ang pinuno. Ang kanyang anyo ay mas nakakatakot. Kalahating tao, kalahating dragon, may mga mata na kulay dugo. Amaya, ang boses niya ay parang kulog. Sinira mo ang batas ng ating lahi. Kailanman hindi dapat magpakita ng awa sa mga tao. At ikaw, traidor, ay dapat mamatay kasama ng mga taong ito. Humakbang si Rodrigo sa harap ng kanyang pamilya. Ang itak ay nakatuwang. Hindi ko alam kung ano ka, Amaya, pero salamat sa pagligtas sa anak ko. At ngayon, kung kailangan naming lumaban, lalaban kami kasama mo. Ngumiti si Amaya, isang tunay na ngiti na matagal na niyang nakalimutan. Salamat, Rodrigo. Ngayon, may dahilan na akong lumaban. At sa sandaling iyon, nagsimula ang labanan. Si Bakunawa ay lumipad patungo kay Amaya, ngunit sinalubong niya ito ng tadyak na puno ng lakas. Ang 2 aswang ay sumugod kay Rodrigo, ngunit gamit ang kanyang itak at ang tapang na dulot ng pagmamahal sa pamilya, nakailag siya at nasugatan ng isa. Si Elena ay nanalangin ng malakas. Ang kanyang dasal ay tila naging sandata rin dahil sa bawat salitang binigkas niya ng hihina ang mga aswang. Ikaw, Amaya, ay wala ng kaluluwa, wala ka ng lugar sa ating lahi. Sigaw ni Bakunawa habang sinisipa ang kanyang dating kasamahan. Ngunit tumayo si Amaya, tuguan ngunit determinado. Mali ka, Bakunawa. Mas may kaluluwa ako ngayon kaysa noong sumunod ako sa iyo.
Dahil ngayon, pinili kong protektahan ang buhay, hindi sirain ito. At sa isang malakas na sigaw, inilabas ni Amaya ang lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning at mula sa kanyang mga kamay ay lumabas ang isang liwanag na puti, isang liwanag na imposible para sa isang aswang. Ito ay liwanag ng kabutihan, ng pagbabago, ng pagpili sa tama kahit mahirap. Ang liwanag ay tumama kay Bakunawa at sa mga kasama niya. Sumigaw sila sa sakit at unti-unting naglaho sa hangin, para bang usok na winawasiwas ng simoy ng hangin. Nang matapos ang lahat, bumagsak si Amaya sa lupa, halos wala ng lakas. Lumapit si Rodrigo at inalalayan siya, "Amaya, salamat." Ngumiti ang aswang na ngayon ay tila nag-iisa na sa kanyang lahi. "Walang anuman, Rodrigo. Ngayon, mayroon na akong bagong layunin. Protektahan ang mga taong tulad ninyo." Nang magdamag, bumalik ang pamilya ni Rodrigo sa kanilang baryo kasama si Amaya. Noong una, natakot ang mga tao. Ngunit nang ikwento ni Rodrigo ang lahat ng nangyari, dahan-dahang tinanggap nila si Amaya. Pinigyan niya ng pagkain ang mga pamilyang gutom, tinuruan niya sila kung paano humanap ng tubig sa ilalim ng lupa, at pinoprotektahan niya ang baryo mula sa ibang mapanganib na nilalang. Sa paglipas ng mga buwan, bumalik ang ulan. Ang mga bukid ay muling naging berde. At si Amaya, ang dating aswang na kinamumuhian, ay naging bayani ng San Rafael. Natutunan ng mga tao na ang mabuti at masama ay hindi nakadepende sa anyo o lahi, kundi sa mga pagpili na ginagawa natin. At si Amaya, kahit isang nilalang ng kadiliman, ay pinili ang liwanag. Dahil sa huli, ang tunay na kabutihan ay hindi tungkol sa kung ano ka, kundi sa kung sino ang pinili mong maging. At sa gabing iyon, habang nakatingin si Amaya sa mga bituin kasama ang pamilyang minamahal na niya, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hinanap: kapayapaan, kalayaan, at pag-ibig. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi mo na ma-miss ang mga ganitong kwento.